Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. Naku, nasa dulo na tayo ng Enero. Napakabilis ng araw, napakabilis ng panahon. Pebrero na agad. So, let's see kung ano po naghihintay sa inyo para sa huling linggong ito. Okay? Oops. Isa pa. Okay? So ito po tayo, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Nine of Swords. In the area of what you need to focus on, the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you need, meron po kayong the Hierophant. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Wands. Meron kang dalawang nine. 99 is angel number of release. Pakawalan mo daw, Taurus, yung mga negativity mo para sa linggong ito. Para gumaan ang pakiramdam, kung yan man ay negative thoughts or negative people around you, naku, bitaw-bitaw para hindi ka maapektuhan. Okay? In your near future, meron kang the Ace of Wands. Wow, very, very nice. In your challenge, meron kang Knight of Wands. Fortune, meron kang the Star card. Beautiful, beautiful Star card. In your divine messages, meron po kayong Knight of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Taurus, thank you po muna sa inyong donations at saka po sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan every time na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po for all the comments and likes sa bawat video natin na uploaded for Taurus. Malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the World card. Yes, sabi dito, panahon na Taurus para I don't know why, narinig ko panahon na para baguhin yung disposition mo sa buhay. Meron ka daw dapat i-close na. Hindi ko alam kung away ba yan or problema or issue. Parang tapusin na daw natin, isara na natin para mag-move forward ka na at maharap mo na yung mga bagay na talaga namang valuable para sa'yo. Narinig ko din, huwag ka daw magpakulong sa sarili mong mundo. Maaring kaya lang paikot-ikot yung problemang yan kasi iisa lang yung ginagalawan mo. Maaring time na for you to really step out of your comfort zone and try new things, explore the world. Merong ganyan sa inyo na parang lilipat ng ibang lugar or lilipat ng ibang trabaho kasi you want growth. You want real success. So ngayon, kailangan mong isiping mabuti yan kung ano ba yung magudulot sa'yo talaga ng totoong ligaya at totoong tagumpay na magudulot lamang, maguugat lamang kapag naisara mo na yung isang bagay. Okay? Mamaya clarify pa natin to as we go along in our reading. But first, bigyan muna kita ng card of the week. Bravery. Yes, maging matapang ka daw. Face the unknown with bravery. Trust your steps. Yes, here, talagang sinasabihan ka na step out of your comfort zone. Masyado ka nang nakakulong dyan. Masyado ka nang naging komportable kahit na nahihirapan ka. So ngayon, kompletuhin mo na yan, tapusin mo na yan, isara na, and then step tayo sa bagong chapter ng buhay mo. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Nine of Swords. Alam ko, Taurus, na marami kang pinoproblema ngayon. Marami kang iniisip kung paano ko ba to sosolusyonan? Paano ko ba to tatapusin? Paano ko ba to mapagtatagumpayan? Marami kang question ng ganyan. So, sabi dito, kaya lalong dumadami yung inaalala mo, it's because kulang ka sa tiwala sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Example, ikaw ay nagbabalak mag-abroad, pero kada araw iniisip mo na, naku, paano to? Paano yun? Paano na ako doon? Anong gagawin ko doon? Kaya ko ba? Kaya ko ba? Pinapangunahan mo daw yung sitwasyon eh. Taurus eh. Imbes na gawin lang natin, tulayan lang natin, pero ikaw, nandun ka kaagad sa next 2 years. Iniisip mo agad na, paano to? Paano yan? Sigurado ba yun? You are
Kumbaga parang inuunahan mo lagi yung mga bagay na pare-pareho naman nating we need to calm down and we need to accept what will come. Ang importante, mapanghawakan mo yung ngayon. Yung ginagawa mo ngayon, yung obligasyon mo ngayon, yung task ngayon. Yun ang isolve natin kesa pilitin nating kontrolin kung ano yung mangyayari sa dako paroon. We will not know sa dako paroon. Ang importante ngayon. So, now have that peaceful mind. Ganun yung kamay mo and then huminga ka sa mo. Okay, okay. Relax ako, relax. Everything will be fine. Lahat ng problema ko may solusyon. Darating ang solusyon. Hindi ako kailangan mangamba. Okay? Do that every single day. Magkaroon ka ng breathing exercises for you to release the negativity and also the fear. Narinig ko dito, marami kang takot, marami kang pangamba. Itapon natin sa area yan. Walang masudulot sa'yo na maganda ang labis-labis na pag-iisip. Okay? The Nine of Swords. You have the Two of Swords. Yes, ngayon you need to make a decision daw. Two of Swords, alam ko kaya ka problemado kasi meron kang mabigat na bagay na kailangan pag-isipang mabuti. Ngayon naramdaman ko na talaga kung bakit parang hirap na hirap ka at parang tinatambayan mo yung issue na yan. Dahil feeling ko may pressure sa'yo na mag-decide. Parang kinukulit ka, na kailangan na daw harapin, kailangan na daw aksyonan. Ikaw naman parang hindi ka pa ganun kasigurado, gulong-gulo ka pa. So sabi dito, ng iyong spirit guides, harapin na natin yung issue. Upuan na natin, kalkalin na natin, pag-usapan kung dapat pag-usapan para makompleto na, para matapos na at maisara na, para yung mga alalahanin mo'y matapos na rin. So now, Taurus, if you are in the middle of really a deep, deep decision, harapin na natin to. Para yung problema sa isip puso mo, baka hindi ka na makatulog at naapektuhan na yung mental at physical health mo, harapin na yan. Okay? Narinig ko rin dito na huwag kang magkasya lamang sa dalawang magkaibang desisyon. Narinig ko na meron pang ibang option na pwede mong kunin na mas makakabuti sa'yo at hindi ka mahihirapan ng ganyan. Okay? Tamang-tama yung narinig ko, meron pa daw ibang option. Okay? So, tanungin kita ngayon, Taurus, ano tong problemang to na nahihirapan kang solusyonan? I-comment mo sa baba para makaluwag sa'yo. And also, para ma-magnetize natin, ma-manifest natin yung tamang sagot. So, i-comment mo dyan, I claim, I manifest na yung problema ko sa blank ay matapos na at makuha ko yung tamang path for me. Comment down below, it will be yours. Okay? In area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Cups. Sabi dito, mag-focus ka daw sa pagbabago at huwag sa pagharap sa past. Medyo nag-cling into ka pa sa mga past something eh. Meron ka pang mga bagay in the past na hindi mo mabitaw-bitawan, Taurus. Panahon daw to para magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. I-accept mo na daw yung mga nangyari. I-accept mo na daw yung mga mali mong ginawa o mga bagay na hindi mo ginawa. Ganon din sa mga disappointment about sa kaibigan, sa kapatid, or sa anak. Ang panahon na daw para magkaroon kayo ng pagkakaunawaan and mag-move on na daw. Para daw magkaroon kayo ng better solution, better outcome sa buhay. It's also good daw na unahin yung secured relationships more than material things. Parang ganon. Importante na pamayanihin daw ang relasyon kumpara sa mga bagay na pwede mo makuha. Because your relationships are your deep connections for support, for love, and for stability. Okay? Importante yan. Clarify natin. That Six of Cups being clarified by the Death card. Yes, ending na talaga of a tough cycle, ending of a bad situation or hindi pagkakaunawaan, no? Sa panahon talaga to, Taurus, na palayain mo. Get out of that shell, get out of that situation. Palayain ang sarili sa mga bagay na dapat na talagang tapusin. No? Kung ito ay bad experience or kinikim-kim, putulin mo na yan, tapusin mo na yan, and have peace in your heart and carry on. Carry on, Taurus. Carry on. Okay?
In the area of what you need, meron po kayong the Hierophant. What you need now is wisdom. Sabi dito, ano ba yung natutunan natin in the past? Ano ba yung mga lesson doon? Bakit kailangan natin pagdaanan ito? Bakit kailangan natin mag-decide? Bakit kailangan natin tapusin yung dapat tapusin? At putulin yung dapat putulin? Ano yung lesson doon? Ano yung higher knowledge na nakuha mo? So sabi dito, learn from your experiences. Kasi yun talaga yung magtuturo sa iyo ng dapat mong gagawin. Kahit na libo-libong kamag-anak or kaibigan na magsabi sa iyo na, uy Taurus, itong dapat mong gawin. Uy Taurus, itong dapat mong puntahan. Ikaw, mas matututo ka sa mga naranasan mo. At yun ang magtataas sa iyo sa yung higher level, sa yung next journey, sa yung next era, kumbaga. So ngayon, sabi dito Taurus na let's uplift our knowledge. Dapat daw madala tayo sa lahat ng pinagdaanan natin at magkaroon ng konkretong pagbabago. Let's commit. Mag-commit daw tayo sa mga bagay na importante sa atin, sa mga bagay na alam natin magdudulot sa atin ng magandang outcome forward. Pero yung mga bagay in the past na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin, pero alam mo naman na wala nang magandang dulot sa'yo, learn to let that go and choose yourself again at mag-commit tayo sa kapaki-pakinabang. Okay? Meron po sa inyo, kitang-kita ko dito, you want to commit to a new relationship or mag-level up sa trabaho, magkaroon ng magandang income. You are searching for that permanent something eh. Pero ang kailangan daw talaga ngayon, panindigan natin yung gusto natin para magkaroon din ng reciprocation in our part. Kapag nag-commit ka dyan, nako, makukuha mo din yung magandang resulta. Okay? Hierophant is being clarified by. Nakita ko for some of you parang balak na magtrabaho sa work from home na lang para mas malapit sa mga anak, mas malapit sa bahay, maasikaso pa yung pamilya. No? Meron akong mga ganyan nakita for you. And now is a great time also to look into the home sa bahay. Asikasuhin yung mga issues sa bahay para magkaroon ng mas matiwasay at matibay na pundasyon. Okay? Hierophant. Oops. The Seven of Pentacles. Okay? Seven of Pentacles, you are planting seeds for something that you want to harvest. Sabi ko nga sa inyo, panahon to para mag-commit. Ibigay mo yung effort mo, time mo, energy mo para sa mga bagay na gusto mo magbunga. Okay? Kung ito man ay relasyon, kung balak mo ito'y magkaroon ka ng pamilya sa kanya, makabukod kayo, kailangan talaga mag-commit dyan. Kung ito man ay bahay, gusto mo na makabili ng bahay in the future, ayaw mo na mangupahan, edi mag-commit tayo every month na mag-ipon o maghanap ng solusyon para magkaroon ng bountiful enough budget para sa bahay na yun. Parang ganon. If you want na magbunga sa yung isang bagay, mag-commit ka dyan. Ibigay mong effort na kinakailangan and learn from the past ha, para ito'y talaga yung magkaroon ng magandang dulot para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 9 of Wands. Pagod na pagod ka na. Ramdam ko dito, Taurus, na you're really tired and at some point, nawalan ka na ng gana, nawalan ka na ng pag-asa, no? Parang you've tried a lot of things. Ginawa mo na ang lahat every single day. Ilang beses ka na ring dumapa, nasaktan, nag-fail, pero bumangon ka pa din. Pero sabi dito, Taurus, ng yung spirit guides, ito yung panahon na kumapit ka pa. No? Ilaban mo yung bagay na yan. Huwag mo daw sukuan. Tingnan mo siya. Hawak-hawak niya yung huling staff or huling wand. Sabi niya, ito lang yung pag-asa ko to make it big. Ito yung pag-asa ko to really make things happen. So, gagawin ko to, ilalaban ko to. Labanan mo lahat ng takot mo, yung mga insecurities mo, yung mga worries mo na baka paano kung mag-fail, paano kung pangit ang outcome. Labanan ng negativity and stand up, make a choice, make a decision para sa future na matibay, matatag. Because nakita ko dito, you're on the precipice. Nasa malapit ka na sa pagtupad ng gusto mo. Kaya wag sukuan. Okay? The 9 of Wands being clarified by the Sun card. Yes, think positive lang daw. Kung ano tong bagay na pinaghihirapan, tsinatsaga, pag sumikapan mo, and give another shot. Kung meron kang ginagawa before na hindi gumagana, bitawan mo yun.
And then mag-isip ka ulit ng bagong paraan para this time around, magbago na yung kwento ng storya. Okay? So sabi dito, kung merong hindi gumagana at every time nag-fail ka, kailangan nating maliwanagan na, okay now. Meron pa akong bagong strategy, subukan ko to. Think of a new way, and then try again. Subukan mo ulit sa makabagong paraan. Boom! Doon magigets mo na to. Mawawala na yung mga duda mo, alinlangan mo, because you made a concrete decision. So ngayon, think positive. Palayain mo ang sarili mo sa lahat ng negativity. Dalhin mo to ng lightly. Huwag mo siya nang pahirapan ng sarili. And kapag na-enjoy mo yan, doon magsisimulang pumasok ang mga positive energy. Okay? In the area of your near future, meron kang Ace of Wands. Ito ka, new life, new beginning. This is really out with the old, in with the new. Talagang bagong buhay, bagong galawan. Nakita ko parang bagong environment, bagong office. I don't know why. I'm seeing you wearing a different uniform, a different badge, parang different tag name, parang ganyan, no? So, kitang-kita ko yung bagong buhay dito. Ang kinakailangan lang talaga, Taurus, ay ready kang yakapin yung kaakibat na responsibilidad ng bagong buhay. Siyempre, pag naghangad ka ng pagbabago, may mga kasama yan. May kakambal yan na responsibility, adjustments, obligasyon na kailangan mo ding yakapin. Para once and for all, tong bagong buhay talagang totally mangyari sa'yo. Okay? You have the Ace of Wands and the Star card. Talaga namang paggaan, pagbuti ng buhay ang paparating para sa'yo. Kaya importante, Taurus, na isara na yung past. Kompletuhin mo na yan, tapusin mo na yan para makalarga ka na dyan, pabitawan mo na at pumasok ka na sa bagong opportunity, sa bagong galawan mo. Meron ka daw idea. In the near future, makakabuo ka ng isang malupit na idea or plano. Sabi mo, ay para sa akin to. Ay, kukunin ko to. Excited ako para dito. So whatever this plan is, ito yung magbibigay sa'yo ng saysay at magandang journey moving forward. Kaya ngayon, Taurus ha, mag-decide on something, itapon ang mga alinlangan at takot para maharap na natin tong bagong buhay natin. Okay? Clarify natin siya. Ace of Wands being clarified by the Hanged Man. Yes, ngayon sabi na yung spirit guides, para walang delay, para walang taranta, para walang pagkaantala, dapat talaga ikaw ay malinaw sa isip mo kung ano yung mga gusto mong puntahan or gusto mong vision of the future. Kasi kung itong bagong simula ay hindi ka ganun ka-sure or takot ka or marami kang alinlangan pa rin, baka ma-delay ka. So sabi dito, kung gusto mo talaga tong bagong bagay na ito, tong plano na ito, tong idea na to, na talagang sobrang excited ka, hanapan natin ng tamang aksyon. Hindi pwedeng halimbawa, ay pangarap kong pumunta sa Canada, tapos yung isang tinutumbok mo na agency ay palyado, walang nangyari. Huwag ka mag-give up. Maghanap pa tayo ng iba. Uy, next agency tayo. Baka dito gumana. So, para walang delay, lagi mong isipin na meron pang ibang aspeto dito eh. Meron pang ibang lusot dito eh. Hahanapin ko yun. So, kung meron kang balak gawin talaga, Taurus, in the near future, huwag mong basta-basta sukuan. Makakahanap ka ng ibang atake para ito'y maganap. Okay? Very important yan para sa'yo. Para pag dumating ang araw na sabi mo, ano ba yan? Bakit hindi gumagana? Bakit hindi umaandar? Eh kasi naman, ito yung tamang paraan. So, find those other options para gumana pa rin siya para sa'yo. Parang ganon. Okay? In your challenge, meron kang light the darkness and defensive. Sabi dito, masyado ka daw defensive, iniiwasan mo ang mag-decide. Marami kang excuses, marami kang rason, marami kang mga dahidahilan para maiwasan to. So sabi dito na yung spirit guides, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. So ano dapat gawin? Harapin, wag ng defensive, i-accept yung dapat pagdesisyonan and move forward. You also have light the darkness. Panahon daw to para klaruhin, maging aware ka sa mga bagay sa paligid mo, no? Kung may mga malabo at pilit mo iniiwasan, harapin na yan para once and for all, alam mo yung halaga niya sa buhay mo at alam mo rin yung mga dapat mong gawin sa kanya. Hindi pwedeng um, hindi pwedeng hindi ka aware sa paligid.
Kasi pag aware ka, alam mo agad kung ano yung mga dapat mong pamilian, alam mo kung saan ka pupunta. At alam mo yung mga bagay na dapat na i-let go. Okay? So para walang confusion, you need to be aware with clarity. Okay? In your challenge, meron kang the Knight of Wands. Nakita ko dito, nawawalan ka ng lakas ng loob na gawin yung isang bagay. Meron kang dapat tapusin pero pinapagliban mo. Meron kang dapat pagdesisyonan pero ayaw mong harapin. Ito ang challenge mo for the week is to really take that bold action to make things happen. Okay? Medyo nag-aalangan ka ngayon. Medyo halimbawa, tumatambay ka pa, iniiwasan mo, ayaw pag-usapan, pag sinasabihan ka na asikasuhin na to, ayaw mong gawin. Panahon to, Taurus, to really face it all. Harapin mo na para makita mo kung anong kinakailangan mong gawin at ma-realize mo din kung saan patungo ang lahat ng ito. Okay? Knight of Wands rather. The Four of Pentacles. Yes, masyado ka nakatight ang paghawak. Hinahawakan mo mabuti yung buhay mo na sobrang higpit. Kaya parang ayaw mong kumilos, ayaw mong gumalaw para sa growth. Sabi mo, okay na ako dito, ayoko nang gumalaw, baka mag-fail ako, baka matalo ako, baka mataranta lang ako, baka masira lang lahat. Kakatight mong ganyan, walang nangyayari. Kakahigpit mo ng ganyan sa future mo, sa pangarap mo, lalo kang tumatagal, lalo ka na de-delay. So now, open yourself. Let loose. Feel free para makapagpunta ka na sa totoong adventure mo at ma-enjoy mo yung proseso. Huwag ka masyadong mahigpit sa sarili mo in experiencing new things. Okay? In your fortune, you have valiant courage, take action with passion. Yes, bravery. Pareho yung katapangan, no? Sorry. Yung mic ko natamaan ko. Maging matapang ka daw sa parehong bagay sa buhay mo. Pag-decide, pagputol sa past, pagtatanim ng binhi, pagdating sa mga bagay na gusto mong magbunga, positibo lamang sa mga hinihintay, at paglaban sa mga bagong adventure. Kailangan ng tapang dyan. Hindi pwedeng urong-sulong ka or takot ka. Walang mararating sa puro takot. Okay? You also have embrace enthusiasm. Shout out to the heavens with happiness. Sabi dito, just think positive. Enjoy the process. Huwag mo laging pangunahan ng puro nega at takot. Okay? In your fortune, meron kang the star card. Sabi dito, answered prayer ito. Meron kang dinasal, meron kang hiniling kay God na hindi mo sinukuan. Araw-araw laman to ng bawat dasal mo, laman to ng bawat isip mo, no, every single day. Hindi siya nawaglit sa isip mo. So sabi dito, it will come for you. Kung kayo po ay nagkasakit itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, ito po yung indikasyon ng pagbuti ng lagay mo. Gaganda na ang buhay, umaangat na, bumubuti na, umaayos na. So i-claim mo to, it will be yours. But most definitely, meron kang bungang aasahan mula sa pinaghirapan at minitihi mo. The universe is guiding you. Favorite ka ngayon ng universe, giving you your wish, giving you your prayer. So congrats po. Okay? Clarify natin to. Star card. The Ace of Cups. Yes, magagalak talaga ang puso mo. Iiyak ka sa sobrang saya. Naku. Napakaganda nito. Iiyak ka sa sobrang saya dahil natupad yung isang bagay na akala mo imposible, na akala mo ang tagal-tagal abutin, akala mo ang hirap-hirap kunin, pero heto, inaabot sa'yo. So embrace it, yakapin mo. Katuparan to ng hinihiling na gustong-gusto ng puso mo. Congrats. I-claim mo to, Taurus, a really successful outcome and ending sa mga bagay na hiniling at pinaghintayan. Congrats, it's gonna be yours. Claim it, like this video para makuha mo yung frequency niya. In your divine messages, you have step out of your comfort zone. Yes, labas-labas ka rin daw sa comfort zone mo para makita mo talaga yung para sa'yo. Hanggat nananatili ka sa maliit mong galawan na yan, hindi mo daw makikita kung ano talaga yung para sa'yo. So come out, let yourself shine, explore the world, be adventurous, and you will see what will be yours. Okay? You also have your commitment is being tested. Yes, ito yun. Sinusubok ka lang ng panahon. Kaya marami kang dapat pagdaanan. May mga lesson ka talaga na dapat ma-recognize, ma-realize, matuto. So kapag hindi ka sumuko at napatunayan mo yung
test na yan, nalagpasan mo, you will get the good news and good outcome. Liligaya ka din. Kaya we need to really prove kay universe, kay God na seryoso tayo sa ating mga gusto para malagpasan natin bawat test, bawat obstacle, at makuha natin yung reward. Okay? In your divine messages, meron kang Knight of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, iwas-iwas ka daw sa mga peke sa paligid mo. Mga pekeng tao, akala mo mabait sa'yo pero hindi pala, akala mo totoo siya, hindi pala. Lagi mo daw tignan kung ano yung realidad behind that smile, behind that kindness. No? Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay totoo. Iba dyan, ginagamit ka lang, minamanipulate ka lang, or inuuto ka lang para makuha nila sa'yo yung gusto nila. So ngayon sabi dito, mag-ingat kung kanino mo binibigay yung love, yung affection, yung energy mo. Not everybody deserves your heart, kumbaga. Sabi dito, know the truth. Buwagin ang mga ilusyon para malaman mo kung kanino karapat dapat ibigay yung meron ka. Okay? Clarify natin to. Yun, tumilapon dalawa, strength card and the two of wands. Sabi dito ng yung spirit guides, alam niya na may mga bagay kang gustong makuha sa buhay. You want that offer, you want that opportunity, you want that love, you want that affection. Pero sabi dito na yung spirit guides, kailangan nating magpakatatag para makawala tayo sa mga comfort zone natin na inaakala nating okay na tayo dito, okay na ako dyan, enough na ako dito. Pero ramdam ng puso mo, you want more eh. You want to achieve better. Kaya importante talaga, buhisiin natin. Alamin natin, gusto ko ba talaga to? Akin ba talaga yan? Kontento na ba ako dyan? Your heart will tell you kung ano yung mga gusto mo pang gawin at kung ano yung mga bagay na gusto mo pang tahakin. At kapag na-realize mo yan na gusto ko talaga yan, gagawin ko to, i-explore ko yan, have the strength to really push forward and get that. Okay? Outcome mo to, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have teardrops, great personal sorrow. Yes, marami ka mga alalahanin, mga dapat tapusin. Talagang masakit yan, pero kinakailangan daanan eh. Para ma-realize mo yung mga dapat ma-realize at matumbok mo na finally kung ano yung mga gusto mong i-harvest. You have cat, a two-faced friend. Yes, sabi ko nga sa inyo, may mga taong too good to be true na dapat iwasan, dapat layuan. Hindi porket nakangiti sa'yo at bonding kayo every time ay mapagkakatiwalaan na. Kailangan maramdaman mo kung sino yan at layuan. You have hills, obstacles to overcome. Yes, pero ka talaga mga problemang dapat tapusin, dapat lagpasan. Kayang-kaya mo yan. You have desk, pay attention to your work. Dapat daw ikaw ay nakatutok sa iyong trabaho para makompleto, matapos, at maging successful. Okay? Ang outcome ni Taurus for January 26 to 31, the Devil card. Wow! You are now about to really release all the negativity. Kinakatakot mo lang to nung una, dinidibdib mo, pinoproblema mo, marami kang worries, stress, alinlangan, pangamba. Pero heto ka, kayang-kaya mo daw putulin ang tanikala or kadena sa mga fears mo na yan. So let go of them, especially yung mga toxic people sa buhay. Nako, i-let go mo yan para magtuloy-tuloy yung pasok mo sa bagong era ng life. You need to make a decision. Tingnan mo naman, dalawang espada dito. Yung dalawang espada, pwede mong gamitin yan para putulin yung kadena. So sabi dito, set yourself free from all the toxicity and negativity and takot. Kapag nagawa mo yan, papasok ka na sa successful era mo. Okay? Tumilapon the Page of Swords. Yes, magkaroon ka daw ng talino. No? Kung meron ka mga bagay na kinakatakot mo, madali daw yang tapusin sa paparaan ng knowledge. Pag marami kang nalalaman, hindi ka takot. Pag marami kang idea, hindi ka iwas sa mga magaganap kasi meron kang mapanghahawakan. Sasabi dito, Taurus, ng iyong spirit guides, knowledge is your power. Kapag meron kang hindi naiintindihan ng mga bagay-bagay, aralin natin kasi doon nagiging confident ka at hindi ka takot sumubok kasi alam mong kaya mo. Parang ganon. Okay? So, get that knowledge, mag-research, magtanong, alamin mo lahat para alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin at maging matapang ka na. Okay? So Taurus, ito po ang yung January 26 at 31. Thank you po sa panonood. Thank you po Spirit Guides and Holy Spirits for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus today.
Kung saan po kayo nakaresonate, comment lang po kayo sa baba ha, babasahin ko po yan. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.